Hello, good day mga boss. Joy ulit ng DIY ko Rips. So ngayon may papakita na naman akong item sa inyo, no. Na-install ko na naman do sa sasakyan. So ano ba 'yon? Ito 'yun, no. Yan. Parking sensor. Pero syempre, kung pupunta kayo ng mga auto shop, hindi kayo basta-basta makakabili nung ganito, no? Kasi madalas ang mga makikita nyo dun yung mga ordinary na parking sensor na 4 lang yung probe or yung 4 eyes lang. Minsan nga 2 eyes lang eh. Kumbaga 2 lang yung probe sa likod ng sasakyan. Pero ito kasi 8 eyes to or yung 8 yung probe niya, no? 8 yung sensor, 4 sa harap, 4 sa likod. Gumawa na ako before ng video, no, patungkol sa ganito kasi nag-install ako nito dati. So syempre dito hindi na tayo magpapakita pa ulit ng installation. Pero yung in-install ko kasi dati, iba yung product na yun compared dito. Syempre mas maganda na to. Doon sa price wise naman, times 2 yung presyo naman nito compared doon sa dati. Yan. Sa Lazada nyo nga pala itong mabibili, no? Sa Shopee wala akong makitang ganito. Madalas pagka nagtitingin ako ng item, lagi akong sa Shopee na uuna kasi mas marami akong nakikitang mas mura compare sa Lazada. Yan. Pero ito, this particular item, wala akong makitang ganito sa Shopee, so sa Lazada ko to in order. Yan. Yan. 8 eyes parking sensor yan. Syempre may manual kayo. Yan. Manual. So iba-iba yan, ano, merong 4 eyes lang, merong 6 eyes, ayan, no. A, B, C, D, tapos may H at saka G. Ibig sabihin yan, 6 yung pinaka-probe nyo or yung sensor, 6. Meron naman 8 kagaya nito. Ayan. A, B, C, D, tapos E, F, G, H. Ayan. Ibig sabihin yan, 8 yung pinaka-sensor. Di ba itong binili natin, no? 8 yung sensor niyan. Ito yung pinaka brain. So dito nyo lalagay yung supply, yung kulay pula. Dito yung sa display. Tapos A, B, C, D. Ito yung sa likod. 4 na sensor sa likod. A, B, C, D. Tapos E, F, G. E, F, G, H. Yan. E, F, G, H. Ito naman yung sa harap. Medyo kakaiba to, Hindi ko na maalala yun doon sa dating in-install ko, no. Kung sunod-sunod ba yun, E, F, G, H, tapos A, B, C, D. Hindi ko na ma-recall. Pero, ito yung 4 sa harap. Itong A, B, C, D, ito yung sa likod. Yan. Tapos, ito yung pinaka-monitor. Tignan natin, ano. Yan. Yung 8 eyes parking sensor na in-install ko dati, hindi ganito yung monitor. Ang itsurahan ng monitor niya, ito, parang ganito. Kumbaga, flat na nakatayo. Na pagka nalubak kayo, minsan tumutumba. Ito, hindi na tututumba kasi ito, palapad eh, oh. Yan. Di ba ito, hindi na tututumba. Kasi palapad siya. Yan. So, pagka pinatong nyo ito dun sa dashboard nyo, nakaganyan siya, hindi siya tutumbang ganun. Yung dati kasing monitor na nabili ko, flat, tapos parang may stand lang, so tumutumba. Yan. So kabit na natin to dun sa brain ng sensor. Syempre testing natin, no? Papakita ko sa inyo yung features netong sensor natin. Dapat meron kayong 8 sensor or probe, yan, sa 2, 3, 4. Tapos 4 ulit dito. 1, 2, 3, 4. Bali yung wire nga pala nito, no, kung mapapansin nyo, ito manipis, ito makapal. Yan. Mas mahaba kasi ito compare dito. Yung wire niyan hindi magkakasing haba. 4 na maiksi, 4 na mahaba yan, ganun. Kasi depende, no, kung saan nyo ilalagay ito. Pagka ito nilagay nyo to doon sa harapan ng sasakyan nyo, syempre yung maiksing wire dapat doon nyo din ilalagay sa harap. Tapos yung mahabang wire doon sa likod nyo ilalagay. Pero kung ito naman lalagay nyo sa likod ng sasakyan nyo, sa Wigo, no, sa likod to nilalagay.
Marami kasing wire na accessible doon. So ito okay to ilagay sa likod. So ang gagawin nyo ngayon, yung mahahabang sensor, doon nyo dapat ilalagay sa harap para umabot dito sa brain natin. Tapos meron ganito. Ito na yung sa power natin, ano. 4 na wire yan. Etong red sa accessory wire, yung black sa ground wire. May white and yellow. Yung white para sa brake light. Para pagka nag-brake kayo, dun lang gagana yung sensor sa harap. Siyempre, paharap yung andar nyo nun, kaya kayo nagbe-brake eh. Inuunti-unti nyo. So, dun lang gagana yung sensor. Tapos, yung dilaw, ito naman yung sa reverse. Pagka nagre-reverse naman kayo, dun lang gagana yung pinaka-sensor nyo. Ito, tinatap to sa reverse light. Yan. So, ito, kabit na rin natin to kasi testing nga natin eh. Yan. Yan. Tapos, ano pa ba nandito? Yan. May free na holes. Pero hindi ko na ito magagamit kasi may butas na yung sasakyan ko eh. Ay. Pero maganda to ah. Compare doon sa dating free. Nung doon sa sasakyan ko, mas maganda to. Yan. Ito, tatabi ko to. Magagamit ko to eh. Ngayon, testing na natin. No? Papakita ko sa inyo yung features na itong 8 eyes parking sensor. So, kuha lang tayo ng isang sensor. Isang sensor na lang yung gagamitin natin. Pan-testing lang naman. So, lagay natin sa letter A. Yan. So, sa reverse yan, ano? Yan. So, gaganito ko para makita nyo yung mga magiging function nito. So, gagamitin na natin tong jump starter natin yan. Lagi kong ginagamit to pagka nagte-testing ako ng accessory. Yung black, syempre, sa negative. Yan. Tapos, yung red sa positive. Yan. Tignan nyo, meron kayong negative, meron na kayong positive, hindi pa rin gumagana yung sensor. Yan. Kahit na nakakabit na yung probe o yung pinaka sensor, nakakabit na rin yung display, yan hindi pa umaano. Tapos yung supply nakakabit na. Kasi kailangan ng trigger niyan. Ang trigger nyo dyan, pagka nagbe-brake kayo o kaya pagka nagre-reverse kayo. So, since na ang nilagyan natin is yung letter A, ito, nilagay natin to sa letter A, so magre-reverse tayo. So, ang reverse natin ay yellow. So, kunyari masusuplayan na ng positive yung yellow natin. 0.5 meters, 0.4 meters. Yan o. Nakikita nyo? Umiilaw na siya. Tapos, etong sensor kasi na binili natin, no? May iba't ibang function yan. Nagsasalita yan. Pwede rin naman na naka-silent yan. Pwede rin na naka-buzzer yan. Pwede rin naman yung combination ng buzzer at saka nung nagsasalita. Kung mapapansin nyo, ito, dito merong pindutan. 0.4 meters. Stop, stop. Medyo malabo. Pero ito, para to sa volume. Ito, volume down. Yung sa kabila, volume up. Tingnan nyo. 0.3 meters. 0.3 meters. Ayan o. 0.3 meters. 0.3 meters. 0.3 meters. So, ayan o. Nababawasan yung volume niya. So, ito yung maganda dito. Kontrolado mo yung volume. Yan. Kung mapapansin nyo, ni-level 1 ko lang yung sound. So, ngayon, pwede naman natin pataasin. Yan. Hanggang level 8. Tapos, yung pinakagitna, merong pindot na set. Yan. Pagka pinindot niya, magpapalit-palit yan. Kung makikita nyo yung logo dito, yan o. Diyan nyo malalaman kung ano yung nakaset dyan. Pindutin kong isa, no? Yan. Naka-silent siya. So, itong pinaka-sensor nyo, yan o. Tinututo ko dito sa karton. Yan. Yan o. Yan o. Nagpapalit-palit yung pinaka
range niya kung malapit na ba siyang bumunggo o malayo pa. Ayan, oh, nilalapit ko dun sa harang dito. Ayan, 0.2. Pero hindi siya natunog. Yan, lalayo ko. Yan, oh. Okay din, oh. Tapos, kung mapapansin nyo, ito, may arrow dito. So, mapapansin nyo kung saan part nung sasakyan nyo yung bubunggo na. Di ba, itong drawing ng sasakyan na yan, etong nandito, ibig sabihin yan, ayan yung likuran ng sasakyan nyo. Tapos, etong nandito sa taas, ayan naman yung harapan ng sasakyan. So, eto kasing pinakadulo, letter A yan. Diyan natin kinabit tong sensor. Tingnan nyo. Papadikitin ko dahan-dahan. Ayan, oh. Lilipat ko. Yan. Eto, lilipat ko sa letter D naman. Malilipat yan doon sa kabilang side. Dito na lang sa letter B para medyo gitna yung mag-a-appear sa monitor. Yan. Ayan, oh. Ayan, oh, sa gitna. So, yung mga kada letter, yan, may corresponding yan, ano, na makikita nyo dito sa monitor kung saan banda bubunggo yung sasakyan nyo. Yan. Ganon siya, no? Yan, no? Yan. So, pwede nyo siyang i-silent kung ayaw nyo nang natunog, pwede. Ngayon naman, pindutin pa natin ang isa. Yan. So, itong ganitong symbol, para naman yan sa buzzer. Magbabuzzer na to. Yan, oh. Yan. Kung mapapansin nyo, buzzer lang siya. Tapos habang mas lumalapit, mas bumibilis yung tunog ng buzzer. Doon sa previous na 8-eye sparking sensor na binili ko, medyo masakit sa tenga yung buzzer niya. Ito, medyo mild yung tunog nito. Yan. Pero syempre, kung makakabili kayo ng sasakyan na merong built-in na sensor talaga, mas maganda pa rin yung tunog nun. Mas mild talaga yun. Mas masarap sa tenga. Compare dito sa binili natin. Lalo na siguro, doon sa una kong binili, mas masakit sa tenga yun. Ito kasi medyo masarap pa sa tenga yun. Yan, o. So, pwede nyo siyang i-silent, pwede naman buzzer lang. Ngayon, pindutin pa natin ang isa. Yan. Kung makikita nyo, nagpalit. So, ito na yung nagsasalita siya. 0.6 meters, 0.5 meters, 0.5 meters, 0.7 meters, 0.4 meters, 0.4 meters, 0.4 meters, 0.4 meters, 0.4 meters, 0.3 meters. Stop, 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 stop. 1.9 meters. So, ayun siya, no? Nagsasalita siya. Tapos, pagka malapit na kayong bumunggo, magsasalita siya ng stop. So, maganda doon. No? Okay din yung features na yun. Pero, meron pa siya isa pang mode. Pindutin nyo pa ng isa pa. Ayan yung kanina nyo narinig. Yung magkasama yung buzzer at saka yung nagsasalita. 1.8 meters, 0.6 meters, 0.5 meters, 0.6 meters, 0.4 meters, 0.3 meters. Stop, stop. Ayan, ano? 1.9 meters, 1.5 meters. So, ganun siya, no? Ang ganda. Pati hindi siya masakit sa tenga. Bago natin tapusin tong video na to, no? Try naman natin yung dun sa bumper part, no? So, ang gawin natin, 1.9 meters. Stop, stop. ang gawin natin, ito, ililipat naman natin dito. Ayan. Ito kasi yung pang sa bumper. Silent muna natin para hindi masyadong maingay. Yan. So, lagay natin sa letter F. Siyempre, hindi nagagana to. Kasi, ang pinower natin is yung sa reverse. So, tanggalin natin yung sa reverse. Ang ipapalit natin is yung sa brake light.
which is yung color white. Yan. Okay na. Yan. Yan. Ayan o, tignan nyo. Sa ibabaw naman, yung symbol niya ngayon. Ayan. Ibig sabihin yan, yung unahan nung sasakyan nyo, may nasa sensor siya. Yan. Yan o, nilalapit ko. Yan. Yan, bubunggo na. Ngayon, lagyan naman natin ng sound para marinig natin. Ito yung sa buzzer lang muna. Yun ano. So, yung sa may voice. Yan, voice. 0.6 meters, 0.6 meters, 0.5 meters, 0.5 meters, 0.5 meters, stop, 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 stop. So, okay din ano. Pindutin pa natin yung magkasabay yung sound at saka yung buzzer. 0.5 meters, 0.7 meters, 0.4 meters, 0.3 meters, stop, stop. Yun. So, okay siya, no? Yan. So, ito, install ko to dun sa sasakyan namin, ano? So, pakita ko na lang siguro pagka na-install ko na. Hindi ko nagagawa ng installation video to kasi nakagawa na ako nun dati. So, kung interested kayo nito, no? Try kong ilagay yung link dun sa description sa baba nitong YouTube channel natin. Yan. Kasi wala akong makitang ganito sa Shopee. Sa Lazada ko lang to nakita. Maganda siya kasi nagsasalita. May option kang i-silent. Pwede mong taasan at ibaba yung volume. Pwede pang ma-mute. Pwede pagsabayin yung buzzer at saka yung pagsasalita niya. Yan. So, masyado na mahaba tong video natin, no? So, tapusin na natin to. Ingat kayong lahat. Ride safe. God bless.